bago dapat nila pinakulong ang Tatay Digong, meron na silang mga testigo. Hindi po pwede na 73 days na nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang sila nag-aatupag para humanap ng mga testigo. Yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na yung stand, no? The numbers are growing as far as our side is concerned. Ay kung sincero talaga siya sa kaya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag. Ating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Ang daming pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyerno ito. Dadagan ang Dito News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. Not it the okay. Ay sa milyonaryo, sama-sama tayo, babago mo. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kawitan, magandang buhay ho, kamusta? Well, babalik na naman ho tayo upang maglalahad na naman ho ng panibagong impormasyon, samut-saring impormasyon na ating nasaga po mula sa mainstream media at of course sa ating mga kasamahan sa social media, mga kabalita. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo mga kabitan para ho malabanan natin yung mga taga-gurgur ng ating bahay at panatilihing tumutok lamang ho dito mga kabalita. Sa hindi pa po nakapag-open sa kanilang notification o yung notification bell ho natin dyan, pindutin nyo na, i-turn on nyo na yan mga kabitan para ho, pag nag-upload tayo ng panibagong video, hindi nyo na ho ito hahanapin pa at kusa na itong mag-a-appear sa inyong account at mapapanood na ho mga kabalitaan. Kasi nga, pag hindi nyo po ito napindot ang ating notification bell, mahihirapan ho kayo mapanood agad-agad. Paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suhestyon. And then i-share nyo na rin po mga kabalitaan. At pasasalamatan ho natin yung ating mga kababayan abroad, lalo na ho dyan mga kabalitaan sa The Hague, Netherlands, ay sila po, no? Lagi hong nakatambay doon mga kabalitaan dahil po ay gusto nilang bantayan lagi si Tatay Digong Duterte. Ika-73 na araw na ho siya dyan sa The Hague, Netherlands. At speaking of The Hague, Netherlands, mamaya ho, may ipapakita ho tayong video patungkol ho dito kay yung sa mga usaping political ho. May reaction ho dito si Attorney Kaufman at napakabigat ho yung binitawang salita nito laban kay Bonget. At may sagot din at may pahayag din dito si Attorney Harry Roque mga kabalitaan. Kasi may mga nagtatanong ho dyan. And of course, may pasabog ho si Senator Bato de la Rosa. Bistado ang kadimunyuhang galaw ho ni Bonget. Yung pakikipagbati sa mga Duterte, kailangan talaga ay makalamang ho tayo dyan. Pauwiin muna si Tatay Digong Duterte. Diba? At meron ho silang pinatuloy sa isang hotel na mga miyembro na mga investigador ng ICC. Ay siniwala to ito ni Bato de la Rosa na ito ay nakapanayam ng bilyonaryo news channel mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat mga kabalitaan, tumutok at tumambay lamang dito sa ating munting bahay. Bisayan ug Mindanao, Luzon, saan man lupa nating mundo basta may mga Pilipino, ang programang ito ay para sa inyo. Ngayon po, at ito pala si Arnel Ignacio, ay siya po yung chairman or show, ano ba tawag nun? Secretary yata ng ex-OWA admin. Okay, ex-OWA admin pala itong si Arnel Ignacio. So itong si ex-OWA admin Arnel Ignacio ay bigla na lang pala itong sinipa ni Bonget. Malamang nakikinig na naman ho ito sa sumisip-sip mga kabitaan sa mga linta dyan sa Malacanang.
mantakin nyo po, wala ho itong tamang due process. Agad-agad na lang pala itong sinibak at pinalitan ng kanyang chairman na si Kakdak, mga kabalitaan. Kasi nga may aligasyon dito na malaki daw yung natanggap na pera ni Arnel Ignacio nung binili ho nila isang lupain malapit dyan sa airport na na nagkakahalagang 1.4 billion pesos. Na kung saan yun ang ginamit na rason dahil maluso di umano ang pagbili sa lupang iyon dahil marami pang kakulangan mga dokumento at ipinagpilitan daw na mabili ito ni Arnel Ignacio. So ngayon po, dito natin malalaman kung sino po ba yung nagsasabi ng katotohanan. Ito ho talagang katraidoran ng administrasyong ito. Talagang umaapaw na ho mga kabalitaan. Makikita nyo po ito imposible namang gagawin ni Arnel Ignacio. At speaking of Arnel Ignacio, mga kabataan, parang sa time pa yata ni Tatay Digong Duterte, siya na yata yung OWA admin. Magaling to masipag to. At marami na ho itong natutulungang mga OFW yung kababayan natin, mga kabataan, na inaabuso ho sa ibang bansa, lalo na sa Middle East, na natutulungan pabalik sa ating bansa. At nabibigyan po ng pangkabuhayan at kung ano-ano pa. So ito po ang sagot ni Arnel Ignacio dahil ito po makikinig tayo dito at ito po ang nagsasabi talaga ng totoo. Kasi nga sa administrasyong ito ay mabilang na lang kung ilang out of 100, isa na lang yata yung sinasabing totoo ho, mga kabalitaan. Idiniin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso para sa itatayong halfway house ng OWA. Wala umano siyang kinita sa transaksyon. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak. Nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ang piniling lupang may lawak na 6,499 square meters malapit sa NAIA Terminal 1, inilalaan para sa itatayong halfway house ng OWA. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong may kinita siya sa transaksyon. Napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. Nilinaw din ni Ignacio na Land Bank ang nagtakda ng halaga ng lupa at ito rin ang sinunod ng OWA sa pagbabayad. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. And nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Sa ngayon wala pang tiyak na So ayun po mga kabalitaan, Talaga naman. So hindi daw siya kinausap. Kahit man lang kinausap at makapagpaliwanag sa harap ni Bongit, agad-agad ho sinipa itong si Arnel Ignacio. So ito po ba ang masasabi natin na magaling na leader ho sa ating bansa? Wala man lang due process na tinatawag ho. Kahit man lang sana sinabihan, siguro mag-resign ka na lang din or ikaw na lang siguro ang sasama ka na sa courtesy, kumbaga magpasa ka na ng courtesy resignation para at least maganda naman yung resulta ng pagkakalabas mo sa pwesto niya. So, katraiduran ho ito. At sa bagay, given na ho natin yan dahil ito ay maka-Duterte naman talaga itong si Arnel Ignacio. Nakikita naman ho natin na sinusuportahan niya po ang programa ni Tatay Digong Duterte. Kaso nga lang, itong kahinaan ng ating presidente ay pinagsamantalahan ng mga nagnanais, nagpapaipal, nagpapapapelo dyan sa Malacanang na nagmamarunong, nagbubuhat ng sariling bangko. So wala tayong magagawa kasi mahina yung presidente natin. Walang isang salita dahil sa kabangagan mga kabalitaan. At malamang itong malamang lang wala akong sinasabi na talaga. Ito'y duda lamang natin. Baka isa sa naging dahilan dito. Ito naman yung si Au Castro. Mga
kabalitaan. Kasi mahilig tong manghuli ng sino yung mga DD supporter eh. At speaking of Au Castro, ito parang nagkabaliktaran ho sila ng statement nito ni Gadon. Wala daw, hindi daw exempted daw sa sinasabing courtesy resignation. Hindi daw siya pwedeng mag-file ng resignation. Ayon naman itong kay Castro na kasama ho siya sa courtesy resignation na ninanais ng Pangulong Bonget. So parang gusto pa niyatang ilaglag itong si Gadon mga kabitan. Alam natin, hindi ho maganda yung kanilang relasyon dyan. Hindi po ba? Anyways, dito ho tayo sa The Hague, Netherlands mga kabalitaan. Dahil nga po ito'y may revelation ho dito si Attorney Kaufman. Ang supalpal niya ho dito yung Malacanang mga kabalitaan. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Now. Okay. So sa puntong iyan mga kabalitaan ay nabukulan niya ho ditong si Bonget mga kabalitaan. Mantakin niyo po. Tinanong kasi siya dito mga kanina, hindi na natin pinaparinig sa inyo, pero ang pagtatanong na ito ay patungkol ho ito sa kaso ni American na sinuspindi yung sarili dahil nga may kinaharap tong kasong pagmumulestya ng kanyang sekretarya yata, if I'm not mistaken. Pinatawan ng sanction ni President Donald Trump. Lahat ng mga assets nito ay pinasasara ho, inuhold ho mga kabalitaan. Tinanong ho siya dito kung ano po ba yung magiging stand or situation sa kaso ni Tatay Digong. Pero alam niyo po, ang sagot niya dito ay nasabi niya naman, narinig niyo, sabi niya, so the main prosecutor is in Manila daw mga kabalitaan. Sitting in the palace, uses or ginamit yung ICC for his political campaign at talagang harap-harapang sinabi niya at diretsang sinabi niya sa isang reporter diyan na nasa SMNI at itong si Alvin mga kabalitaan. Napakasakit isipin na pati nitong si attorney ay talagang binukulan niya si Bonget at hindi niya naman ito maitatago ni Bonget dahil lahat ng taumbayan at buong mundo alam na ho kung ano talaga ang ginawa ng administrasyong ito dahil na rin sa pag-aamin ng kanyang 5 alipores na nagpaplano at ito talaga yung mga mastermind kung paano nila kikidnapin si Tatay Digong Duterte. Now dito ho tayo, bago tayo dumako kay Senator Bato de la Rosa, papakinggan muna natin itong si Attorney Harry Roque dahil tinanong ho dito ni Alvin naman, siguro si Alvin yatang nagtanong dito, patungkol sa nalalaman at pagsisiwalat ni Senator Bato de la Rosa na meron palang mga investigador mula sa ICC na pinatuloy dyan sa isang hotel sa Maynila. At dito ho nagkaalaman na kung bakit ho natin nasasabing demonyo at traidor ho ito talaga yung Bonget administration. So narito po ang nagiging sagot patungkol ho dito sa usaping ito ni Attorney Harry Roque. Ang tanong ganito, nag-aantay po tayo ng latest balita kay Bong Duterte, ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. Habang nag-aantay tayo, may mga tanong po yung mga kasama natin kapatid. Napakadaming Pilipino naman po dito, karamihan po ay galing sa UK. And this is day 1. Day 73. Day 73. Hindi po tumitinag ang pagmamahal ng mga kapwa-Pilipino natin kay Tatay Digong. Okay. Anyway, Tanong, sabi ni Senator Bato, meron daw mga ICC investigators na doon sa Pilipinas ngayon. Pinipilit ang mga police at mga retired police na papirmahin ang affidavit to support the case of Tatay Digong and to prosecute all of the other suspects or whatever doon sa case. Madaya po ang prosecution. Bakit? Humingi po sila ng karagdagang panahon para i-disclose ang mga pangalan ng testigo nila. Napagbigyan sila. Tapos ngayon lang sila naghahanap ng testigo. Diba? Bago dapat nila pinakulong ang Tatay Digong, meron na silang mga testigo. Hindi po pwede na 73 days na nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang sila nag-aatupag para humanap ng mga testigo. I think that is constitutional misconduct. Kasi ang sabi nila, security reasons daw. Yung dahilan kung bakit hindi nila ma-disclose yung mga pangalan ng mga witnesses. Parang baliktad na. Ikulong muna ngayon at to follow na lang yung mga witnesses o di kaya yung resulta ng kanilang investigasyon. Iba talaga yung baliktad talaga yung mga utak ng administrasyon ito mga kabalitaan. Diba? COVID untested na ho ito mga kabalitaan. Diba matakin niyo po?
dininay ni Bongit na wala daw siyang participation dahil sinagot niya lang yung hiling ng Interpol. Ngayon, Interpol hugas kamay daw. Nung naghuhugas kamay na ito, ang pagkakasabi na nag-request naman yung administration ni Bongit kaya pinagbigyan ho namin. Nung lumabas sa investigasyon ay wala palang red notice o di kaya warrant of arrest mula sa ICC. Huli na rin nilang inilabas mga kabitan kung meron man ha. O ngayon naman, lumabas sa bunganga ho dito ni Atty. Roque na ito po ay kabaliktaran, di ba? Lukuhan na ho tayo dito mga kabitaan. Pwede na palang ikulong yung tao bago gaganapin yung investigasyon at yung mga gusto nilang makuhang witnesses. Now, speaking of witnesses, dito ho natin malalaman kung gaano ho talaga katraidor, demonyo, kawalang hiya at sana kunin ka na ni Lord. Itong pagsisiwala to ni Senator Bato de la Rosa. Ihingi kayo ng gusto nyo makipagbati kay Sara Duterte. Hindi nyo nga magawa-gawang pabalikin dito si Tatay Digong. The damage has been done. Tapos ayaw nyo pang ituwid yung inyong pagkakamali. Tapos ang bilis nyo humingi ng pakikipagbati sa mga Duterte. Now, ito ho, ano po ba yung dahilan kung bakit makikipagbati si Bongit sa mga Duterte? Malamang ho, siguro ang sa opinion ko lang ho dito mga kabitan, para pahupain mo na yung tensyon. Tapos, medyo okay na, bumalik na yung loob, at bibiglain ka na lang na merong dadamputo kay VP Sara Duterte. Dahil naandyan pala yung ICC investigator. So, kung ito po talaga ay posibleng mangyari ba't ho ginawa? Gusto niya makipagbati dahil ayaw niya ng gulo. Ba't ginawa niyo yung pagkidnap kay Tatay Digong? Napakalaking gulo yun sa ating bansa. At sinabihan na nga kayo ng Iglesia ni Cristo na malaking pagkawatak-watak, pagkahati-hati ho ng ating bansa patungkol dito. Hindi kayo nakinig lumabas yung resulta sa election, bumawi. Baliktad kayo. Parang utak nyo, baliktad din. Ngayon po, yung nalalaman ni Bato de la Rosa, malamang A1 information to, dating general. At hindi naman siguro ito magsasabi ng kwentong barbers ng mga kabalitaan. Meron itong hinahawakang A1 information mula ho sa kanyang reliable source mga kabalitaan. At ito po ay sabi niya, magkakanda ko siya ng hearing dito pag nakabalik, pag na-resume na ho sila dyan sa Senado. Malalaman natin kasi kilala nila daw na kung sino-sino yung mga taong nagpupumilit sa mga retired PNP officials na pipirma ho sa isang affidavit para ituro idiin yung mga Duterte at itong si Senator Bato de la Rosa, malamang kasama na ho dito mga kabalitaan. Ano po yung ilan sa mga batas na pending pa ho na inyong balak i-refile agad-agad? Yung death penalty for high-level drug traffickers, ibabalik ko yun. Refile ko ulit. And yung pagbabalik ng mandatory ROTC for college students, yun din, ibabalik kong i-refile. Okay. Senator, any update po doon sa namumuong so-called Duterte block? Bukod po sa inyo, nandyan po si Senator Robin Padilla, Senator Bongo, incoming Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos. Liligawan nyo rin ho ba na mapabilang dito ang mga Villar? Hindi pa namin niligawan. We're just hoping. We're parang nasa the same page kami. So I hope na sasama sila sa block namin. Senator, ano po nakikita niyong vision para sa grupo na ito? Will you join the minority bloc? It depends, no? It depends what will happen pag convene namin sa 20th Congress. Basta siguraduhin namin na kami ay buo yung bloc namin at yung boses namin ay mapapakinggan. Do you see yourself or your bloc working with Senator Risa Hontiveros and her allies to form a minority in the Senate? I don't think so. Why is that, sir? Kami ng paningin sa mga bagay-bagay. Sir, nitong nagdaang halalan, ano po ang nakikita ninyong epekto nito, yung resulta in particular doon sa Senate race, doon sa magiging outcome ng impeachment trial ni VP Sara? Do you think you have enough numbers to have VP Sara acquitted po? I think so. I think so. And I'm confident. Dahil nakikita ko naman yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na yung stand, no?
like Senator G. Papalabas na siya ng kanyang stand na ayaw niya ng impeachment. So, the numbers are growing. The numbers are growing as far as our side is concerned. At tingin niyo ho, naabot niya na ho yung 9, at least, para hindi umabot sa conviction. Baka sobra pa. Aha. Would you name names? Baka Senator? sobra pa. Sino pa ho ang makapasama ninyo? Mahirap. Baka mamaya biglang nagbago yung stand nila. Depende sa takbo ng impeachment trial. Mahirap na. Basta as of now, I am confident na more than 9 yung makuhang boto dyan. Senator Bato, may alukhong reconciliation si Pangulong Bongbong Marcos, and you've already said na kailangan ipakita ang kanyang sincerity. Paano niya maipapakita ang sincerity? Ano ho ang hinihiling ninyo? Si Attorney Sal Panelo, ang sabi po niya, dapat mapauwi si FPRRD. Tingin niyo ho ba, dapat din po bang mangyari ito, o may iba ho kayong kondisyon na nakikita o hinihingi sa Pangulo? Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kanya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na pinagtatawag nila. So dapat, kung sincero siya, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kanyang sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Sabi nila walang jurisdiction, pero ngayon ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel diyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin yan? May ginagawa ko ba kayo, Senator, para i-counter itong ganitong mga hakbang? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya, ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na didiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko eh. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porque retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinoconsider yung kanyang serbisyo, na yung buhay niya na kanyang dinidicate diyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign ng affidavit, ay damay kayo sa kaso. Ang dami pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come? Sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa Dahig dahil sa Interpol na yan. Ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. ICC mismo, investigators ang nandito ngayon sa atin at nag-imbestiga. Sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad yan kung gano'n. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon, na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero ng kanyang reconciliation na hinahangad. Alright. Standby lang please, Senator De La Rosa. We'll take a short break. Right, so yun po mga kabaitan, bistado ho ang kademonyuhan ni Bongit at grabe ang kanyang mapagpanggap na mabuting mama. Naniwala pa naman ako mga kabaitan na mabuti talaga at mabait itong si Bongit. Yung kabaitan niya ito mga kabaitan ay nasa harapan lang para pag may lente. Pero pag walang lente pag wala ang mata ng agila, naku po, napakahudas pala itong si Bongit at yung Alipores at kasamahan dyan sa Malacanang. Sigurado itong si Bongit ay natataranta na ito sa kahinatnan ng kanyang ginawang kasamaan at pagtataksil sa bayan, sa taong bayan at lalo na sa mga Duterte. Dahil ay sa sobrang init na kanyang kakaharapin na problema sa hinaharap mga kabataan.
Kaya si Bungit nagbait-baitan ngayon. Pero itong si Au Castro, nagbait-baitan na nga itong si Bungit, pero parang inaaway niya pa rin ang mga Duterte. Natatandaan nyo ba yung presko niya? Na hindi daw ito patungkol sa mga Duterte lang, kundi patungkol sa lahat-lahat na. Kanino at saan po ba nakatuon at direksyon ng pagtatanong? Di po ba sa mga Duterte kung makipagbati ba, nasa puso ba ni Bungit? Baliktad talaga yung utok nitong utok, Bisaya pala yung utak mga kabalitan ni Au Castro, Malacanang vlogger. Na request nitong si Senador Bato de la Rosa na ipa-deport o i-deport nyo muna yung ICC, saka kami maniwala na sincero ho kayo, sincero ho kayo sa inyong planong pakipagbati kay tatay at sa mga Duterte. Kaya kung nagustuhan nyo po mga kabaitan itong ating video presentation, huwag kalimutan ho, i-share nyo na ito, paliguan ng maraming likes, buhusan ng mga komento, reaksyon, opinion. At para hindi tayo lalong magurgor sa mga gustong gumurgor sa ating bahay, i-open nyo na po yung ating notification dyan. Pindutin ang notification para agad yung mapapanood, ora mismo, ora-urada, pag nakapag-upload ho tayo sa mga video, lalo na sa video ito, i-share nyo po para malaman ng karamihan. Then subscribe, huwag i-skip yung ads mga kabaitan. Salamat po sa mga nag-join sa ating bahay. Nais nyo pong, kung gusto nyo pong mag-join, ipindutin nyo lang po yung join button dyan. May mga proseso, sunod lang ho tayo. Goods na kayo dyan mga kabaitan. Gaya na lang nila ni Romeo de los Reyes, Rosana Concepcion at Elijah TV mga kabaitan. Sila po ang ating binabati dahil nasa bahay na tumatambay. At of course, nilalahatuan natin yung pagbabati sa mga lahat na nakikinig at subscribers mga kabaitan. At Mami Rose, lagi ho siyang nanonood dahil siya po ang sabi niya sa atin, tayo daw nakapagbigay lakas sa kanya dahil sa araw-araw ho natin siyang binabati sa lahat ng ginagawa nating video. Pati si Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At of course, ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat. Masalam. At panadaling tumutok lamang dito sa ating munting bahay. At saludo lagi tayo, always mga kabaitan, yan. Ang ating mga makabagong bayani nating bansang overseas Filipino workers. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan mga kabaitan. Of course, mga Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands. Kabisayan ng Mindanao, Luzon, saan mang lupalop nating mundo. Basta may mga Pilipino, ang programang ito ay programa nating lahat. To God be the glory. Mama, chip chip. Kita-kits tayo sa darating na mga oras ating pagbabalik. Peace out.